Hi! Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maupay na adlaw, haaton nga tanan. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. At ngayong araw nga po, mga kawaray, gagawa tayo ng masarap at masustansyang salad. Tatawagin natin itong fresh fruit salad. Etong ating gagamiting mga ingredients sa ating fruit salad ay talaga namang fresh na fresh po ito at ang sabi nga ng aking anak ay no preservative food or no preservative fruit. At kaya naman mga kawaray, samahan niyo po ako at panoorin niyo kung paano ko nga ba ito ginagawa. So ngayon pumunta muna ako sa grocery store para bumili ng ating kakailanganin tulad ng ating cream or Nestle cream. Dito nga ay mayroon akong nakitang Alaska 64 at itong ating Nestle cream na sinadya natin ay mas mataas ng 4 or 4 pesos. Kaya ito ang kinuha ko dahil subok ko na to at creamy talaga ang lasa kahit mas mahal siya ng 4 na pesos. At so ito naman ang napili ko ng ating condensed milk na kakailangan. Itong Alaska nga ay mas mahal siya ng 11, diba? Itong ating cowbell ay 45, ang ating Alaska Evap ay 56. Alam niyo ba kaya ako napili yung cowbell na mas mura? Dahil subukan na po yun at kahit mura siya, the best ang lasa at talagang masarap din po siya. At ito na nga, dumaan muna ako dito at pumili ako ng chocolate chips dahil kakailanganin ko ngayon dahil gagawa nga po ako ng ating banana cake. At kaya naman tara, simulan na natin. Gawin na natin itong napakasarap at espesyal nating fruit at fresh na fruit salad. Dito nga po ay nakabili ako ng ubas halagang 20 to 40 pesos dahil ito yung mga nagkalagas-lagas na at ito yung binibenta nilang mas mura pero okay pa naman yung lasa. At dito nga po ay apple, bumili tayo ng matamis na apple. Kapag nakikita nyo yung medyo madilaw-dilaw, yan ay matamis yan yung apple natin. At ito naman po yung ating saging, yung hinog na 3 piraso lang ang nabili ko. Mura na din yan. Siguro yan ay nabili ko lang siya ng 10 pesos. Dahil yan ay mga talaga namang, hindi naman yung talagang sira-sira. Yung nabibili lang siya ng mura. At ito yung ating kiat-kiat niya. Mga kawaray, ito yung sinasabi kong mang-twist sa ating fruit salad dahil ngayong aking anak dahil inuubo at gusto kong lagyan ito ng ating kiat-kiat. Pero kapag ka maglalagay kayo nito mga kawaray, kailangan siguraduhin nyo na matamis ang kiat-kiat na ilalagay nyo or orange, diba? At babalatan nyo ito at tatanggalin nyo yung mga puti-puti niya. Kailangan tanggal din po siya at malinis. At dahil nga ayaw ng aking anak na may balat ang apple, kaya naman tinanggalan ko po ito ng balat para magustuhan talaga nila ito. At sa mga magsasabi na nasa balat ang sustansya ng apple nyo, nasa sa inyo yun kung tatanggalin nyo ba o hindi. Pero para sa akin talaga tinanggalan ko dahil masasayang lang din kasi pagka hindi ko balatan ay luluwa din po ng aking anak. Kaya tinanggalan ko talaga siya ng ating balat. At pag mabalatan na nga po natin ito, ay atin na po itong hihiwain ng maliliit na pa-cubes ang hiwa natin ng ating apple. Depende sa inyo kung gaano kalaki kayo maghiwa pero mas maganda mga kawaray na medyo liitan nyo lang po ang pag-slice ng inyong apple. So pagka na-slice nyo na po yan mga kawaray, pagsama na po natin ang ating kiat-kiat at ang ating apple. Ngayon naman ay dito na po sa ating mango. Isang mango lang po ito at siguraduhin nyo na ang inyong mangga ay matamis. Kahit isa lang yan mga kawaray o kahit na kalahating mangga lang para may konting lasa lang itong ating fruit salad. Pero kung wala talaga kayong mabilhang itong ating mangga ay okay lang. At masarap pa rin naman ito kahit na wala tayong mango. Pero masasabi ko na mas masarap kapag may mango tayo. Kahit kalahating mango lang ay pwede na po yan. Dapat ay malilit lang din po ang ating slice. Ganyan lang po ang pag-slice nitong ating mango. At dahil nga tapos na nating hiwain ang ating mangga, ngayon naman ay punta na tayo sa ating saging. Ito yung lakatan mga kawaray. Huwag kayong gagamit ng ibang saging. Kaya kailangan talaga ay lakatan dahil nandun talaga yung tamis niya. Yung ginagawa po nating banana cake, yun po ang gamitin nyo. Yung hinog na para masarap din siya at matamis ang ating fruit salad. So, ayan na mga kawaray. Nilitan ko lang din po ang hiwa niyan, diba? Hindi mo talaga mararamdaman na ito ay yung nabili lang natin ng tingi-tingi. At ngayon ay pagsamahin na natin ang lahat ng ating mga ingredients. Nandiyan na po yung ubas na yan. Ang sabi ko nga sa inyo, itong ating ubas
ay nabili ko lang siya ng tingi-tingi. Nasa 35 to 40 lang po ito. At dito na nga po, bubuksan na po natin itong ating Nestle cream. Nga pala, itong ating mga Nestle cream or ang ating gatas ay kailangan naka-chill po muna ito sa ating ref or sa ating freezer kapag gagamitin na po natin. At ngayon ay mag-slice na po tayo dito sa ating egg and cheese. Nasa sa inyo kung maglalagay pa kayo. Pero ang masasabi ko, mas maganda kapag may egg and cheese dahil nga po nag-aagaw yung tamis at alat niya. Combination po siya. Masasabi kong masarap po talaga kapag may egg and cheese din. So ngayon ay pagsamahin na po natin ang lahat ng ating mga ingredients tulad ng ating Nestle cream. Ayan, piniga-piga ko po talaga yan para simot na simot at walang sayang. Iyan po ay 2 Nestle cream ang inilagay ko. Kasi kapag kaisa lang, hindi siya creamy. Kailangan 2 piraso ang ilagay natin. Then itong ating condensed milk. Masasabi kong itong ating condensed milk na kahit mura ito sa ibang brand, ay talagang nandun ang sarap niya. At masasabi ko sa inyo, ito ay masarap, itong ating cowbell dahil matagal ko na po itong ginagamit. So ngayon ay sama na natin lahat ng ating mga gatas. Ngayon ay ilalagay na po natin dito yung ating kaong. So, ang ating nata de coco, ito yung ating red at ang ating kaong naman. Masarap po ito kapag maglagay po tayo ng ganito. Ng ganito pa po tulad ng kaong at nata de coco. Mas maganda kapag green and red ang ilagay nyo. Parang Christmas na Christmas po talaga. Itong ating masarap na fruit salad na talaga namang fresh na fresh po ito. So kapag napagsama na natin ito mga kawaray, ay ilalagay na po natin dito, panghuli natin ilagay dito ang ating egg and cheese. At uulitin ko, depende sa inyo kung maglalagay pa kayo ng egg and cheese. Pero para sa akin, mas masarap kapag may egg and cheese siya dahil nag-aagaw nga po ang alat at ang tamis nitong ating fresh fruit salad. So pagka napaghalo na nga po natin ito, masasabi ko na yan ay okay na. Kaya naman mga kawaray ay ilalagay lang po muna natin ito or papalamigin lang po muna natin itong ating fruit salad sa ating freezer ng 1 oras. So ganyan, 1 oras lang po ang tinagal dahil nga po ay kakain na kami. Gusto ng mga bata pagkatapos kumain ay kakain din sila. So pinagbigyan ko na nga itong aking mga alaga, itong aking mga anak. Kasi naman talaga namang no preservative at talagang fresh na fresh itong ating mga prutas. Alam nyo ba na makakatipid kayo kapag ito ang gamitin nyo? Lalong-lalo na kapag mayroon kayong malapit na mga palengke dyan. Maghanap lang kayo ng mga murang mga fruits tulad ng apple, mango, yung tingi-tingi lang, yung talagang malapit ng pabulok na or hindi naman yung bulok, yung malapit na talagang masarap po kasi nandun yung sarap niya, lalong-lalo na po yung saging. At ito yung ating mango, ganun po ang lasa. Ang nagastos ko lang dito, yung napamahal lang talaga ako, ay yung ating gatas. Pero itong ating mga prutas ay nabili ko lang siya ng mura. Itong ating saging nga ay nabili ko lang siya ng 10 pesos at ang ating mangga ay nasa 35. Diba? Napakamura kaysa naman bumili tayo ng fruit cocktail. Yun lang pong napamahal lang po ako sa gatas. So ganyan lang po siya. At ang masasabi ko sa inyo na kung first time pa lang po kayong makagawa nito ay puntahan niyo po ako, balikan niyo po ako kung ano nga ba ang result o resulta ng pagluto or paggawa nyo ng inyong fresh fruit salad. At dahil nga mga kawaray, ay malapit na po tayong mag 100,000 subscribers. Abang-abang po kayo dito sa aking YouTube channel. Mayroon po akong ibibigay sa inyo. Sa 2 mapipili ko ay magbibigay po ako ng 2 oven or oven toaster po. So ito, magagamit nyo po ito lalong-lalo na kapag konti lang or pwede kayong gumawa dito ng cupcake, kayan, 'di ba? Sa papalarin na sa suswertihin nga po mapipili ko na 2 mananalo nito ay alam kong deserve niya. Siya yung palaging nagko-comment at malalaman mo talaga na nagko-comment siya na nandun talaga sa pinanonood niya, 'di ba? At mafi-feel ko 'yun kung deserve ba siyang makakuha nitong ating oven, 'di ba? Gustong-gusto ko talagang mabigyan yung walang-wala, yung hindi talaga makakabili na nasa probinsya o ganyan. Ay talaga naman
ito kasi, itong ating pag-giveaway na ito ay pasasalamat ko sa inyo, sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng nandyan at palaging nanonood sa akin. Ito yung way ko na pasasalamat sa inyong lahat na nandyan, na palaging nanonood sa aking YouTube channel at sumusuporta talaga. So ngayon mga kawaray, ay mag-shoutout po muna tayo. Unahin po nating i-shoutout si Adore Happy Pidad. Wow, thank you so much pag-share ng inyong recipe. God bless you always. At si Life Most Go, ang sabi niyo, watching from London, thank you for sharing. Thank you din po ma'am. At si Lulu Fadri, ang sabi niya, ito ang gagawin ko sa Pasko. Order sa akin, parang ang sarap. Di ka kasya malabnaw. At alam niyo po ba na masarap po itong ating kutsinta. At i-shoutout din po natin si Josie Jo. Good look, yummy talaga. God bless. Morning Madiscarding Waray. Continue sharing your knowledge about cooking any food na pang merienda. Ayan, i-shoutout po sa inyo. At si Maria Luz Lorente, ang sabi niya, thank you ma'am sa pag-sharing. Thank you po sa walang sawang panonood niyo po at pagko-comment nyo sa aking YouTube channel. At i-shoutout din po natin si Ruby Civiliano. Ang sabi niya, magkano ba ibentang isang peraso? Maganda po ito. Negosyo, maganda po ang paggawa ng simple lang yan. Shoutout din po natin si Emilia Rodriguez. Ang sabi niya, saan po ba o-order? Ayan, kung malapit ka sa Antipolo, Masinago, Antipolo, Mambugan, ay nandito po ang Madiscarding Waray. So ito ay shoutout din po natin si Velma Malvas. Wow, ang sarap po naman yan, Ma'am Jazz. Emerita Durahim, ang sabi niya, thank you for sharing, follow from Palawan. Ayan ma'am, shoutout po sa lahat ng mga taga Palawan na nanonood sa aking YouTube channel. Hi po sa inyong lahat. At i-shoutout din po natin si Mercy Corvellion. Ang sabi niya, thank you for sharing, madam. At ito na, uulitin ko, i-shoutout po natin si Ma'am Lily Marmol na isa sa nanalo nung ako ay nagpag-giveaway nung last month. Ayan, i-shoutout po natin si Ma'am Lily Marmol. Na-try ko po itong puto di coco. Birthday na ako. Masarap sila. Salamat, Miss Jazz. At natuto ako ma-share mong kakanin. Madiscarding Waray. God bless po. Thank you po, Ma'am Lily Marmol, sa walang sawang panonood pag-comment nyo sa aking YouTube channel. Shoutout po natin si Cherry Dile. Ang sabi niya, pagka-uwi ko sis, gagawa ako. Salamat sa pag-share. Nasaan po kayo, Ma'am Cheryl Lubirodile? Nasaan po kayo? At i-shoutout din po natin si Rosalinda Ulayan. Shoutout po natin si Jo ang Garciano. Ang sabi niya, wow, ang sarap naman po niyan. Si Ma'am Erlinda Abrel. Shoutout po sa inyo, Ma'am Yummy. Ang sabi niya, thank you po sa walang sawang panonood niyo po sa aking YouTube channel. Thank you po at nandyan po kayo na talaga namang binibigyan ng panahon ang pagko-comment nyo. Ayan, shoutout po natin si Ana Pascua. Ang sabi niya, sana matry ko po ito sa New Year. How much kaya bentahan yan? Shoutout po natin si Darling Moms. Ang sabi niya, wow, ang sarap. May bago na namang recipe. Ang sabi ni Ma'am Darling Moms. Thank you po, Ma'am. Shoutout din po natin si Wilma Dualo. Ang sabi niya, hello po, salamat for sharing your recipe. Ayan, shoutout po sa inyo, Ma'am. Shoutout po natin si Florita Digierto. Ang sabi niya, thank you, Yummy, thank you for sharing. Ayan, shoutout po natin ulit si Ma'am Florita Digierto. Ayan, Digierto. Ayan. At ito ay malabo ng aking mata. Hindi ko na mababasa ang inyong mga sinusulat. Ayan, thank you po sa inyong lahat. Salamat sa walang sawang panonood, pagkukomment nyo sa aking YouTube channel, mga kawaray. Hanggang sa susunod, mag-iwan po kayo ng comment, mag-like at mag-share dito sa aking YouTube channel. Thank you and God bless po sa inyong lahat.